Pagpalain po ang lahat ng nagkaloob sa Panginoon. Ngayon po, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At syempre, i-welcome po natin ang mga mumunting chikiting natin para po pangunahan tayo sa Bible verse. Sige. Mga Hebreo, Kabanata 4, Talata 12. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang taba, nasa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos, naging sa kalibuturan ng mga at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at pinabalak ng puso. Amen. Thank you mga bebe. Ngayon po ay inaanyayahan ko po ang lingkod ng Panginoon para po sa salita ng Diyos, Pastor Eric Centeno. Sige po, tayo po lahat ay ulitin at tayo po manalangin sa Panginoon. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat, Panginoon, sa bagong umaga po ay pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkalinga mo, sa patuloy po na pagbuhay mo sa amin, sa patuloy po na pagsuplay mo po ng aming mga pangangailangan. Salamat po sa kagalingang ipinagkakaloob mo po at higit sa lahat, salamat sa kaligtasan na laging nakalaan po sa amin. Salamat, Panginoon, at sa umaga po ito, gaya nga po ng iyong mga salita ng buhay, dalangin namin, Panginoon, na nawa po, Diyos, ang mga salitang aming pagbubulay-bulayan ay makapenetrate doon po sa kaloob-looban ng aming puso na kung ano man po yung pangangailangan ng spiritual na buhay po namin ay makatagpo po ng iyong salita. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Ayan, so, magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po kay Judith. Good morning po sa ating lahat. Ayan, so, magandang umaga po. Nakakatuwa naman po yung ating mga anak po na talaga pong yung salita ng Diyos ay kanila pong nare-recite. Hindi lang po nare-recite, kundi naniniwala po tayo. Alam niyo po, pag ang salita po ng Diyos lumalabas sa bibig natin, sabi nga nagkakaroon po ito ng kapangyarihan. Amen po ba? At higit sa lahat sa atin. So dahil po doon sa binasa po ng ating tatlong magagandang apo, ay may sinabi po doon na ang salita daw po ng Diyos ay magkabilay talim. So, ibig sabihin po mga kapatid, ang Word of God, tatamaan ako, tatamaan ka. Kaya sa umaga nito, sabihin mo, handa ka na bang tamaan? Ano po? So, salita ng Diyos, ito po talaga masakit ito. Ang salita po ng Diyos, minsan parang pinapersonal tayo. Pero mga kapatid, ang totoo po, ang salita ng Diyos, ito po talaga kapangyarihan para baguhin ang buhay nating pare-pare. Kaya sa umaga po ito mga kapatid, ang base po ng ating pag-aaralan ay Word of God. Okay po, ang pinagpapaalala lang, nasabi ko nga, masasaktan ka talaga. So sa ayaw masaktan, pwede nang umuwi. Ano po? So yan po yung sinasabi ko. Okay, so sisimulan ko po sa isang ilustrasyon. Meron po insekto na ang pangalan po ay mayflies. Ano po? Hindi mo mayflies, mayflies. Na-search nyo lang kung anong itsura to. Mayflies ang kanya pong pangalan. At ang kanya pong processing period para po siya ay maging from doon po sa egg hanggang sa siya po ay maging insekto ay tumatagal daw po ng halos isang buwan. Pero
kanya pong buhay ay tatagalan ng isang araw. So after 1 month ng processing period para maging insekto, ang buhay niya po ay isang araw lang. Okay? Hindi niya naranasan yung maging bata, hindi siya nakapaglaro. Hindi raw po niya naranasan kumain. At hindi niya naranasan yung matulog. Kasi 1 day lang, kailangan niya pong tapusin yung mission niya sa kanyang buhay. Ano ho? At after niya po na magampanan yung tungkulin niya, mamamatay na siya. Ang tungkulin po ng insektong ito ay magkaroon po siya ng kapartner upang sila po ay mag-sleeping para makapag-produce po ng halos 3,000 egg. So, ang mission niya po sa buhay ay yun lang. Siya po ay makapag-asawa ng isang araw. Kaya mapalad po kayo, kung 30 years may asawa ninyo, huwag kayo magreklamo. At least mahaba-habang panahon. O sinabi mo, maganda may place na lang, sa araw ko lang nakasama yung asawa ko. Pero ito po, ang punto dito, na mamamatay na siya after ng isang araw. Number 2, na illustration, taong 1968, may 4 po na daga na in-experimento po ng mga nag-experiment, syempre. Inilagay po ang daga na ito, yung 8 daga na ito, sa isang napaka-komportable po na lugar. Binigyan daw po sila ng unlimited food and drinks. Okay. Nilagyan sila ng laruan na kanila pong malalaro. Alam naman natin ang laro ng mga daga, basketball, baseball, ganito po. Hindi yung tumatakbo sila. Nilalagyan sila doon. At wala akong mga predators, wala akong mga pwedeng kumain sa kanila. At umiikot po ang buhay nila araw-araw sa maayos na kalagayan. Kaya mabilis ang kanilang pagdami. Pero habang dumadami daw po sila, na tumatagal ang panahon, naging agresibo sila. Yung iba po naging mapambuli. Naging mapambuli sila sa kapwa nila daga. Yun naman daw pong inahing daga ay parang naging pabayana doon sa kanilang mga anak. At dumating po yung point na hindi na ho nagsisiping yung 2 daga. At naging madalas ang kanilang pag-aaway at patayan. Hanggang sa dumating daw po, unti-unti na silang naubos at nawala. Ayon po doon sa pag-aaral ng mga eksperto na ito, isang nakitang dahilan po kung bakit nangyari ito dahil wala daw pong purpose yung buhay ng mga daga. Na parang umikot lang sila doon sa kanilang buhay. Walang meaning yung kanila pong buhay. So, napakahalaga po mga kapatid na ang buhay po natin may purpose. Amen ba? Marami pong tao kung bakit kung ano-ano ang pinaggagawa sa buhay kasi walang purpose ang kanyang buhay. Maraming tao po na walang sapat na kaligayahan sa buhay kasi walang purpose. At maraming tao po sumasama kasi walang layunin yung buhay niya. Kung mapapansin po natin ngayon, napakadalas po ng road rage. Kung kayo po'y nanonood, talaga namang walang araw na walang awayan. At isa ho sa nakikita kong dahilan, ang tao daw po kasi, pag wala kang purpose sa buhay mo, talagang mainitin na ang ulo mo. So kung mainitin ang ulo mo, alam na, wala kang purpose. Or menopause ka na. Ngayon, ang sabi dito, ang halaga ng buhay ay wala sa haba o ikli, kundi kung paano natin nagawa yung purpose natin. So, wala sa edad mo na 20 ka, 30 or 80, wala mo yun. Kundi kung paano mo ginampanan at paano mo ginampanan yung purpose ko at purpose mo sa iyong buhay, mga kapatid. Lahat ng bagay mo na nilikha ng Diyos, may layunin ang Diyos. Lahat ng bagay
At dapat lahat ng bagay na ito ay magtapos doon sa purpose. Kasi pag hindi, ituturing kong siyang bigo sa kanyang buhay. So, ibig sabihin pala mga kapatid, ang buhay natin, masasabi lang natin na tagumpay ang buhay natin, hindi sa mga successful businessman. Kasi kahapon mo, meron kami dinalaw, invite ko kami ipag-pray yung bahay nila. Eh grabe, wala kung totoo yun. Kasi may pinakitang video po sa amin, matagal na panahon daw yun, na involved sila, si Brother Danny, Bill Gates ba yun, tapos sila Trump, kung sino-sino pa, na mayayaman tao. Wala namin yan, ako na dahil ako yung mag-usga. Pero dumating po sa punto, sa sobrang yaman nila, at nakakain na po nilang lahat, ewan ko kung trip nila iyon, sila po yung nagpapalitsyon ng tao. At tao na ang kanilang kinakain. Bakit? Bakit ito nangyayari? Kasi walang purpose ang buhay eh. Kasi alam niyo, pag walang purpose ang buhay natin, aabutin mo ang isang bagay, pag ito po ay naranasan mo na, walang hungkag pa rin ang buhay. Kaya marami pong tao, mga kapatid, tabi-tabi ko, kung ba't may mga politiko po na walang kasapapan sa pera, kasi walang purpose ang buhay eh. So, mga kapatid, tayo po ay kasama sa nilikha ng Diyos. Kasama tayo sa nilikha ng Panginoon at merong purpose ang buhay natin. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, alam mo ba yun? Na may purpose ka. At hindi lang natin dapat malaman na tayo po ay may purpose, dapat mapulfill natin, matapos natin ang ating purpose sa ating buhay. So, umaga po ito, ang pagkagat po ng ating pag-aaralan ay fulfill your purpose. Kailangan mong tapusin at kailangan kong tapusin ang layunin ng ating mga buhay. This morning po, tatlo lang po ang ating pag-aaralan. Ano ba yung purpose mo at purpose ko kung bakit ako at ikaw ay nag-e-exist pa sa mundo? Ilan po ba? Hindi ho nabubuhay tayo na tayo, ay ako kaya ako nabubuhay, kumakain ako. Kaya ako nabubuhay, may negosyo ako, may trabaho ako. Hindi. Ang Diyos ang bumubuhay sa atin. Kaya ako mga kapatid, dalawa lang po yan. Kapag ang tao po'y namatay, tapos na ang purpose niya. At pag hindi mo ginawa ang purpose mo, papatayin ka na rin ng Diyos. Bakit? Wala ka naman palang silbi. Wala naman pala akong silbi. So, this morning, tatlong bagay. Ano ang tatlong aspeto na ito ng purpose ng buhay natin? Napakasimple lang ng pag-aaralan natin ngayon. Hindi mo tayo pupunta sa malalim na theology. Simple lang, sa tatlong bagay na ito, pag nagawa mo ito, kapatid, napakatulid mo makapapasok sa langit. Number 1, mabuhay para sa kapurihan ng Diyos. Ang purpose mo ng buhay natin, mga kapatid, kung bakit tayo nilikha ng Diyos, para sa kagalakan ng puso ng Diyos. Kaya tayo ipinanganak, kaya tayo nabubuhay, at patuloy na binubuhay ng Diyos para sa kasiyahan ng Diyos. So kung tayo po ay nabubuhay na hindi nakapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos, kapatid, bigo ka. Maganda mo yung announcement kanina ng mga bata. Bata pa, magbibigay na ng luwalhati sa Diyos. Kasi bakit mga kapatid? Uulitin ko lang, wala sa haba ng buhay. Kundi doon sa every year na magbe-birthday, o yung mga nag-birthday po ng magbe-birthday at nag-birthday. Si Milo, buti pa, mabagal tumanda. Ilang taon ka na ba? 10 taon? 11? O, 11 taon pa lang si Milo. Kasi leap year po siya eh. So, doon sa edad, pero ito po ilang taon? Ha? Yan, maganda sinasabi edad. 46. At the age of 46, ako naniniwala, hindi natin binupuna sa ating Milo. At marami po sa atin dito, nagagamit niya yung layunin ng Diyos sa kanyang buhay. At ganoon din tayo. Mga kapatid, sabi po ng Bible, Colossians 1:16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit, nasa lupa,
nakikita man o hindi. Pati pala yung may mga nilikha po talagang hindi nakikita. No, wala po ano yun. Sabi sa tinitingnan kayo, hindi talaga nakikita. No. Nakikita man o hindi, pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Maliwanag po at niliwanag ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossian Church na ang buhay ay dapat iukol sa Diyos. At ganun din tayo. Kasama po tayo sa nilikha ng Panginoon, tayo po ay dapat magbigay ng luwalhati sa Diyos. Kapag tayo po ay nabubuhay ng napakahaba, pero hindi tayo nakapagbibigay ng luwalhati sa Panginoon, kapatid, uuwi kang bigo sa Diyos. Kaya dapat ang buhay po natin nakaukol sa Panginoon. Pastor, paano ba natin gagawin? Very broad. No? Kaya sabi nga, very generic. Yung pag sinabi mo na ibigay sa Diyos yung ating buhay at umikot sa Diyos, Pastor, paano ba ito? Paliitin natin ng konti ang tanaw. Sabi po dito ng Colossians 3:23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. So tayo po pala, ano man yung ginagawa natin, dapat ito po ay ipinatutungkol natin sa Diyos. Okay? Ano man. So, ibig sabihin mga kapatid, lahat ng ginagawa natin, ipatutungkol natin sa Panginoon. Pastor, paano ba to? Halimbawa ko, sumamba tayo kanina. Nag-worship tayo kanina. Saan mo ito ipinatungkol? Kung sasagot niya, pinatungkol mo ba ito sa Diyos? O nahihiya ka lang hindi magtaas ng kamay? Dahil ikaw na lang ang hindi nagtataas. Dapat lahat ng ating ginagawa patungkol sa Diyos. Dapat lahat ng ating ginagawa inuukol natin sa Panginoon. Sa gagawin natin pagsamba, sa gagawin natin pag-awit, sa gagawin natin, kanina nag-tithes and offering tayo. Bakit? Bakit mo ito ginawa? Dahil lamang ba gusto natin na tayo po ay i-bless? O gusto mo ito dahil ginagawa mo patungkol sa Diyos? Ito po ang sinasabi mga kapatid. Kung gusto natin na ang ating buhay ay magkaroon ng tunay na layunin, iukol mo sa Diyos. Iukol natin sa Panginoon. Huwag tayong maglilingkod mga kapatid nang dahil takot lang tayo sa kaparusahan ng Diyos. Natatandaan ko po ang sinabi ni Kuya Bimin na ang tao daw madalas na pagkakilala ng tao sa Diyos, ang Diyos ay may hawak na kautusan at sa kabila ay pamalo. Kung natatandaan nyo yan. Na ang pagkakakilala mo ng tao na ang Diyos ko, kapag hindi mo nasunod ito, parurusahan kita. Kaya marami pong tao ang gumagawa para sa Diyos dahil takot lang sa parusa ng Diyos. Kapatid, ayaw ng Diyos ng paglilingkod na bunga lang ng takot sa kaparusahan. Amen ba? Naniniwala na kaya? Ayaw ng Diyos na mamahalin natin ang Diyos dahil natatakot lang tayong gunawin tayo ng Diyos. Hindi yung ganun. Dapat ang paglilingkod na nakaukol sa Diyos dahil mahal natin ang Diyos. Walang dating sa puso ng Diyos ang ginagawa nating paglilingkod kung bunga lang ng takot sa kaparusahan. Ba't ka naglilingkod? Ba't ako naglilingkod? Dahil para hindi lang ako pumunta sa impyerno? Ba't tayo susunod sa utusan ng Diyos para hindi lang tayo parusahan ng Diyos? Hindi ganun.
kundi susunod tayo sa Diyos. Kasi bakit? Dahil doon tayo create ng Diyos para sumunod sa Diyos. Amen po ba? Hindi na kayo maka-amen. Naintindihan ko. Pinaalalahanan ko naman kayo. Totoo ito mga kapatid. Totoo ito. Hindi kasi pwede na tayo ay maglilingkod dahil takot lang tayo maparusahan. O sa church natin, nakakatuwa. Gumagawa tayo ng mga rules natin. Every department may mga rules. Pero yan may guideline lang natin para magkaroon tayo ng set of boundaries na huwag natin itong lampasan. Pero kung darating ka rito, dahil inagahan mo kasi magmumulta ka lang, kapatid, walang dating sa Diyos yun. Tabi-tabi. Salamat kay Ate Je, dahil may mga rules tayo. Iyan may boundaries lang natin. Pero kung ikaw ay darating, dahil takot ka lang sa 100 pesos, iyagahan ko, magmumulta ako. O sa music team, oy, gagawin ko to kasi ganito, ganyan, ganyan. Kapatid, para sa akin lang, tama niyo ako. Walang dating sa Diyos yan. Gusto ng Diyos, maglingkod tayo dahil naiintindihan mo doon pakalaga nilikha para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Maganda, lahat ng church ka. Thursday, kausap namin si Pastor Ed. Kasi may mentoring kami with couples. Sabi niya, sa church namin, may mga rules din. Tama yan kasi walang lugar na walang rules kasi hindi pwede wala tayong batas. Subukan mo ang gobyerno natin, walang nakalagay, walang bawal magtapon ng basura. Eh kung saan, may nakalagay na ng bawal magtapon ng basura, nagtatapon ba ng basura eh? May mga tao nga, sabi mo bawal umihi, doon baka mabanghi. Sabi mo bawal sumakay, doon sumasakay. Eh lalo na kung walang batas. Pero ang sinasabi dito, mga kapatid, anuman ang ating ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo, naglilingkod at hindi dahil sa tao. Hindi kayo dahil takot sa pastor, takot kay Ate Je, takot kay Ate Lyo, takot kay Ate Lala, takot kung kanino pa man. Hindi. Kasi kung sa tao tayo matatakot, kaya tayo naglilingkod, hindi tayo papasa sa Diyos. Saan tayo mo buhay ka ba? Totoo to, kasi hindi mo tayo pwede kasi. Baka mamaya kasi sayang eh. Baka naglilingkod tayo pare-pareho, tapos pag nakaharap na tayo sa Diyos, naghahanap tayo ng gantimpala. Eh wala tayong gantimpala kasi bakit? Naglingkod tayo, hindi dahil mahal natin ang Diyos eh. Maglingkod tayo kasi mahal natin ang Diyos. Maglingkod tayo kasi naiintindihan natin na ang purpose natin para tayo sa kaluguran ng Diyos. Amen. So tayo, maglilingkod tayo, alam mo sa ito na nakakatuwa ang church natin, may every department tayo. Meron tayong mga department na kung saan ito'y nagpapansyon. Lahat yan, nakakatuwa tayo. No? Maganda, maayos. Pero dapat ang puso ng ginagawa natin sa Diyos natin dito. Kung gusto natin na matuwa ang Diyos sa atin at kung gusto natin na mapulfill yung purpose natin, kada sasamba tayo, pupunta ako sa church kasi ito ang disenyo ng Diyos sa akin para sumamba. Maghahanap ako ng paglilingkod ko sa Panginoon kasi bakit? Ang disenyo ng Diyos sa akin, maglingkod ako sa Diyos. Kaya nga po, announcement na rin, ang men's every Monday may gawain po kami. Sumama po kayo. Kung naniniwala mo kayong lalaki pa kayo. Every Monday po, may kalalakihan po nagaganap. Dagdagan natin. Kasi bakit, alam niyo, kapag may isang ama na matibay ang pundasyon sa church, matibay po ang pamilya na. Totoo to. Maniwala kayo sa hindi, kanayan po na. Pero sinasabi ko lang po, may women's, may youth, ano pa, ang mga department natin, may mga children, mapadami ang children, sige lang po, anak pa kayo ng anak. Dumami tayo ka, anak. Sabi ni Pastor Ed, kausap namin, tuwan-tuwa siya kapag maraming bata. Totoo, at mas marami ang bata kaysa sa matatanda.
ibig sabihin, maraming possible na generation na maglilingkod sa Diyos. Ang matatanda, dapat lang model na lang. Model mo sa panalangin, di ba? So, ano yung sinasabi dito mga kapatid? Iukol natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Iukol natin na hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Tingnan po. Inaharap na ako magpaligid. Sabi dito mga kapatid, huwag tayong maglilingkod para i-bless lang. Kasi alam nyo, kapag tayo po'y maglilingkod na iniukol natin sa Diyos, alam niyo po mga kapatid, matik ng darating ang gantimpanan. Totoo po. Sabi ng Colossians 3:24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. So, pag tayo naglilingkod para kay Kristo, dahil sabi ko kanina, nakaukol kay Kristo, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo, at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan para sa inyo. One time, may kausap ako. Talagang pinangaralan ko po talaga. Kasi sabi niya, Pastor, ba't gano'n? Naglilingkod naman ako. Pero bakit ang hirap ng buhay? Naglilingkod naman ako. Pero bakit ganito nangyayari? Sabi niya sa kanya, kapatid, simple lang. Huwag kang maglingkod dahil para pagpalain ka. Huwag kang maglingkod para pagandahin ang buhay mo. Ibibigay ng Diyos yan pag ang hangarin mo ay paglingkuran mo talaga ng tapat ang Diyos. Ibibigay ng Diyos yan. Ang problemahin natin, lagi namin binabanggit ng mga pastor, ang problemahin natin, mapangiti si Lord. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang problema sa maraming tao, inuuna ang added. Hindi yung seek. Hindi natin pwedeng baliktarin ang salita ng Diyos. At lalong hindi natin pwedeng kalabanin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, pagka ang katotohanan ay kinakalaban mo para kang sumisipa sa matulis na bagay. Amen. Maganda ko sinabi ni Brother Nelson, maganda yung sinabi ni Brother Nelson sa sipat, kahit ako na-review doon. Alam mo, sabi niya, kapag ikaw daw, narinig niya kay Pastor Benito. Sabi doon ni Pastor Benito sa kanya, Nelson, kapag may hindi magandang nangyayari sa buhay mo, huwag mong sisihin ng Diyos. Tiyak kasalanan mo yun. Bakit? Totoo naman eh. Wala namang inisip na pangit ang Diyos sa atin eh. Walang bagay na ginawa na pangit ang Diyos. Actually, sabi nga ng Genesis, totoo yun. Bago ka tayo silang inihanda na ng Diyos ang kakainin natin, ang iinumin natin, ang gagawin natin bahay, ang gagawing damit. Lahat yan inihanda na ng Diyos. Ngayon, kung hindi ito nangyayari sa buhay natin, walang problema ang Diyos. Ang may problema tayo. Baka mali ang paraan ng pagkaunawa natin sa paglilingkod. Kasi kung tama ang puso natin sa paglilingkod, kapatid, naniniwala ako, dadanas tayo ng paghihirap, oo, pero hindi habang buhay paghihirapan ka ng Diyos. Dahil sabi nga natin, walang magulang na gusto ng anak ay naghihirap. Sino po dito magulang? Ulitin ko lang ulit. Sino po magulang taas ng kamay? Parent. Sino po saksakan ng gulang? Magulang. Ikaw ba gusto mo ang anak mo? Araw-araw nakikita mong may lagnat, hindi mo dadalhin sa ospital. Hindi ba na lang kung gusto mo lang mamatay ang anak mo? Gusto mo ba ang anak mo hirap na hirap sa buhay? Sumagot mo kayo. Ayaw natin nun. Ayaw natin na naghihirap ang anak natin. Pero, ang Diyos, pangagawa ba ng Diyos sa atin na habang buhay tayong pahirapan ng Diyos? Hindi. Siguro, kaya may bagay kasi may hindi tayo natutumbok talaga. So mga kapatid,
ang first na purpose ng buhay natin, luwalhatiin ng Diyos. Sabi nga po, everyday, pag-gising mo pa lang sa umaga, alamin mo na agad, isipin mo na agad, ano ba ang layunin ko, bakit buhay pa ako ngayong March 1, 2026? Kasi hindi lahat ng tao buhay ngayon eh. Hindi mo tayo binuhay ng Diyos kasi kailangan tayong buhayin. Binuhay tayo ng Diyos kasi may purpose si Lord. Bukas March 2. Ano ang purpose ng Diyos bukas sa buhay natin? March 2. Ang kumain lang ba? Ang magtrabaho, matulog, tapos pagkalising ka. Ganun lang po ba? Ganun lang ba? Hindi mo ganun. So, mga kapatid, the number one, the purpose natin, magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen ba? Number one. Number two, mabuhay para sa buhay na walang hanggan. Ang number two po, mga kapatid, the purpose kung bakit tayo narito sa mundong ito, para sa buhay na walang hanggan. Kapatid, kung tayo po ay buhay at patuloy pang binubuhay, ito po ay ibinibigay ng Diyos to prepare doon sa kingdom ng Diyos. Pastor, bakit buhay pa yung nanay ko? Baka hindi paligtas. Pastor, hindi ko muna patatanggapin. Baka kunin na nito. Hindi ganun. No? Mga kapatid, ulitin ko, kahit mabuhay tayo ng mahabang panahon, pero kung walang katiyakan pa rin ang ating buhay na may buhay na walang hanggan, bigo ka pa rin aalis sa mundong ito. Dapat matiyak mo at matiyak ko na kung tayo ay mamatay, uuwi ka sa Diyos. Yung totohanang salita. Sino dito, totoo po ito, hindi ako nagbibiro, kung hindi mo tiyak, magpaiwan ka. Sino dito ang hindi patiyak na siya may buhay na walang hanggan? Huwag kang mahihiya, sabi ng Panginoon. Ang siya ikahiya, ikakahiya rin siya ng Diyos. Yung totoo po, huwag kang mahihiya. Kung hindi mo patiyak, seryoso ako, pwedeng tanggapin mo si Lord. Sino dito ang hindi patiyak na may buhay siyang walang hanggan? Taas ang kamay. So lahat tayo, sure ka ha, walang sisihan ha. Kung sure ka na, salamat sa Panginoon. Pero huwag kang iiyak. Gaya ng mayaman, na nung si Lazaro ay inaaliw na ang sabi, nahihirapan na yung mayaman. Salamat sa Panginoon, sapagkat naiintindihan natin na ikaw may buhay na walang hanggan. Pero, mga kapatid, isang bagay po ang dapat nating matiyak. Kasi kahit, sabi ng Bible, kahit makamit natin ang lahat ng yaman sa mundo, kahit tayo pa ang magkamal ng bilyon-bilyon, ang laki pala ng bilyon, ang laki pala ng value ng bilyon. No? Kasi nag-uusap po kami ng men, habang nakasakay po kami sa aming Pajero. Isang araw, napag-usapan namin yung isang artista, hindi naman namin sasabihin, na nagpatalo ng 1 billion sa sugal. Kilala nyo na yun. Big ka ng tsa-tsa. Kaya nga, ano daw ito yun, nag-Christian daw muna natin. Ngayon, ito. Ngayon, punta ako sa billion. Sabi nga namin yung mga tatalino kasama ko. Pastor, ano ba ang billion? Kahit gumastos ka ng 1 milyon araw-araw, hindi mo ito kaya ubusin sa loob ng 2 taon. 1 billion. Paano mo naman gano'n? Hindi ka magsusugal, ha? Kung hindi ka magsusugal, isipin mo kung bibili ka lang ng damit na mga mamahalin damit. Kain ka sa mga mamahalin. Gaya nung sa Subic, yung Royce, yung lobster, ang lalaki. Tignan ko lang kung mabuhay ka ng matagal, kung araw-araw ang gagawin niya. Pero, ang sinasabi dito, mga kapatid, kahit meron pa tayo ng lahat ng iyan, kung wala tayong buhay na walang hanggan, walang silbi pa. Sabi ng Bible, sapagkat ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili.
ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay. So ipinakita po dito mga kapatid, na salita ng Panginoon na makamtan man natin buong daigdig na to ibig sabihin, tayo na ang pinakamayaman. Pero daw po, kung mapapahamak yung ating kaisa-isang kaluluwa, hindi mo pa rin nagawa ang purpose mo sa buhay. Wala pa rin. So, ibig sabihin, walang silbi ang naging buhay natin. Mga kapatid, tiyakin natin na ang pinag-uukulan natin ng lakas ay may kinalaman sa buhay na walang hanggan. Ulitin ko. Tiyakin natin, kung ikaw man ay nagtatrabaho, hindi masama ang magtrabaho. Mas masama nga ang walang trabaho. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, huwag pakainin ang tamad. Pero, dapat doon sa ating paghahanap buhay, may bahagi ba dyan ang buhay na walang hanggan mo? Tiyakin natin na ang nauubos nating panahon, oras, at yaman ay may kinalaman sa buhay na walang hanggan. Kasi kung habang buhay lang tayo magtatrabaho, kakain, kikita, tapos etc. Pero wala tayong kinalaman ito sa buhay na walang hanggan, hindi mo nagawa ang purpose mo sa buhay mo. Namuha mga kapatid. Tiyakin natin na yung ating talino, yung ating mga talento na ibinigay ng Panginoon, may kinalaman sa buhay na walang hanggan. Alam mo, may kilala po akong CEO. Ang CEO na nag-upgrade. Dati, kilala ko lang magpataho Tata, CEO siya ng ilang branches ng restaurant. Siya po ay isang araw ay gumugol ng isang araw para mo siya ay gumawa ng isang formula or nag-formulate siya ng isang masarap na fried chicken. Okay? At titiyakin niya na ito'y bibili ng tao. Ang purpose niya, ang kikitain nito, dadalhin niya sa isang foundation na ang makikinabang ay mga batang walang bag. Right yung bata, walang bag, puro kabag. Mga batang walang bag. Doon niya dinala ito sapagkat ang paniniwala niya, sabi niya, Pastor, ang paniniwala ko kasi pagharap ko sa Panginoon, ipagsusulit ko kung ano yung talentong ibinigay ko. Ang sasabihin ng Panginoon, saan mo ginamit? Naiintindihan niya mo yan. So may konektado doon sa buhay na walang hanggan yung kanyang talento. No? Ako natutuwa po ako sa mga artista ko. Nakagaya ko. Sa mga artista na, alam mo yung mga Christian na kapag sila po yung nagpo-concert, nagpapa-worship muna, ano sa mundo ako doon Kasi bakit? Sapagkat yung kanilang bagay na kanilang talent, kasi iba-iba naman po tayo ng talent Iba-iba tayo ng ability. Pero ang pinag-uugnayan nito, doon ba sa buhay na walang hanggan? Nawa, tayo po, yung purpose natin sa buhay natin, hindi lang bumaba ang panahon, hindi lang mabuhay tayo ng mahaba. Kasi maraming tao umiinom ng mga pampahaba ng buhay. Bakit? Isa araw ko, nagkita kami ni Big Soto parang labanan na rin Ano na yung mga pagpapa ni Big Soto? Hirap na rin siya umiti Kasi bakit? Sagana na ako sa bata yun. Sa araw ang tayo nandito na, nakabata. Pero nagtawag na si Big Soto, nasa siguro mga mag-i-80 na rin siguro yun Sino ba kayo natibig dito? Pero Big, kasi nagtawag na. Ano sinasabi ko dito? Kahit na bumaba pa ang buhay natin, kahit na lahat na ng bagay na yan, ang tanong niyan, pag ba namatay ka, uuwi ka ba kay Lord? Hindi ako against ayusin niyo po yung mga itsura. Tama po yan. Pagpakilay kayo. Okay po yan. Gusto mo, kidlat pa ang... Tama yan. Ako'y not against sa mga antioxidant. Hindi ako against sa mga vitamins. Tama yan. Kasi tayo templo.
Pero ang tanong, ano yung purpose mo? Ba't gusto mo umaba ang buhay? Ito ba'y para marami ka pang maipaglingkod sa Diyos? Ito ba'y may kinalaman sa buhay na walang hanggan? Amen po ba? So, ang purpose natin, number one, bigyan mo lahat ng Diyos. Pangalawang purpose natin, ano daw? Mabuhay. Mabuhay ko walang hanggan. Alam niyo mga kapatid, ito ang pinaka-importante sa lahat. Kasi ito ang pag-asa natin eh. Bakit ba tayo nagsisimba? Bakit ba tayo nagpapakabait? Bakit? Kasi gusto natin umuwi ng lagi. Ayun, no? Bakit tayo nagpapakabait? Abay, mahirap po magpakabait. Mahirap po. Pero bakit tayo nagpapakabait? Kasi ang goal natin, isang araw, umuwi tayo sa langit. Hindi ba na lang kung iba ang gusto mong uwian? Gusto mo sa mainit? Hindi. Ahatid ka pa namin. Pero hindi yun eh. Kaya tayo gumigising ng maaga. Kaya tayo nagtatights eh. O, totohanan lang po sa amin to. Hindi mo madali ang tights kasi bakit pera mo na yan eh. Para sa pamilya mo na yan eh. Pero ginagawa mo ito bakit? Alam mo na may kinalaman ito sa pag-uwi mo sa langit. Although na ang pagtatights ay walang kinalaman sa salvation, pero ito yung preparation mo para sa gantimbala mo sa langit. Amen. Pupunta ka mo sa langit kahit hindi ka mag-tights. Kaya lang, ingit ka sa amin. Pag nakailera na kami at umaanin na kami ng gantimbala, nga ka. Ganun lang naman yan eh. Sabi ko ng Korinto, maliligtas ka rin naman, kaya lang para kang dumaan sa apoy. At least langit pa rin. Ano? Langit pa rin. Pero mas masarap, umuwi na tayo ng langit, may gantimbala ka. Amen ba? Yun po ang layunin ng buhay po natin. At papasok po sa pangatlo ng buhay pa kayo pareho. Mabuhay para sa kapwa. Ang ikatlong layunin po ng ating ng purpose ng buhay natin, mga kapatid, mabuhay tayo sa ating. Hindi mo pwede na mabuhay po tayo na mag-isa lang. Pastor, paano po yung tungkulin ko sa kapwa? Ulitin ko lang, paliitin natin ang konti. Kasi, may layunin tayo sa ating kapwa. Ano yung layunin natin sa ating kapwa? Dalawang bagay na layunin po natin sa ating kapwa. Una, ang sila'y maiiwas sa kapakapakan. Ang purpose po natin sa ating kapwa, sila po ay maiiwas natin papuntang impyerno. Okay? May tungkulin mo tayo. Hindi mo sarap buhay tayo dito. Minsan po kasi, gusto ako sisimba ako, uupo ako sa paborito kong upuan, sa tapat ng aircon para masarap. At mag-worship ako, uuwi ako. Okay na, tapos na. Kapatid, hindi gano'n. Kailangan uminom kayo muna kasi tumutiyunan ang ulo mo. Sorry po. Ano po talaga kayo? Uulitin ko. Number one, nakalimutan ko. Tayo po ay may tungkulin na ang ating kapwa, maiiwas sila kung sa impyerno. May tungkulin ka sa lusang tabi mo, ay may tungkulin ka pala. Mayroon magsalita na walang ako sa pahal. At sabi po ng Ezekiel, chapter 33, verse 8, kapag sinabi ko sa taong masama na sila'y mamamatay at di mo ito ipinaalam sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Halimbawa, meron kang nanay, meron kang tatay, kapatid, o ano paman, o kapitbahay mo. Sinasabi ng Diyos sa'yo, sharean mo. Kasi may mga panahon mong ganyan. Ang Espiritu ng Diyos ay nangungusap po sa atin. Sabi ng Panginoon, sharean mo. Lord, nakakahiya. Sharean mo. Lord, baka hindi ako pakinggan. Sharean mo. Lord, baka hindi ka tanggapin. Kapatid, hindi mo problema patanggapin. Ang problema mo i-share ang Word of God. Ako din mo. Pupunta ka pero pakinggan niya, hindi ka na. I-share mo. Ang sabi dyan,
Pagka sinabi ng Diyos na sila ay sharean mo at hindi mo ginawa, tapos sumakay ng jeep, nalaglag, patay, pumuntang impyerno, pananagutan mo yun. Pananagutan mo yun. Alam niyo, kala mo natin, wala tayong pananagutan. Kaya kung sarap-sarap tingin natin, sarap ng buhay natin. Ano? May pananagutan mo tayo. May pananagutan tayo sa mga kapatid natin na wala ka sa Panginoon. Sharean mo yan. Kung kinakailangan, gumawa ka ng paraan. Maghanda ka. Magpalay ka ng baka. Imbitahin mo sila. Tapos kaya lang sabi mo, bago kumain, pray muna tayo. Pray ka, Panginoon, ang lahat ng kakain ng baka dito na hindi ka tinatanggap, mga bibila ka. Hindi gawin natin ang lahat ng paraan para kung sila'y mabahaginan. Ulitin ko, gamitin mo yung pera ko. Oh, meron kang isang kaibigan na wala pa sa Panginoon, sabihin mo, tara, kape tayo. O, habang kayo nagkakape, kausapin mo. Alam mo, buhay na yun, ano? Grabe, may kilala kayo, nagbobomba ka ng ano. Ang Israel, ganito, ganito. No? Alam mo, baka sa mga naman, dumating na ang Panginoon kasi nasusulat sa Bible yan eh. Ikaw ba ba? Kung tayo pa eh, tamaan ng missile na yun dito. Nakakitiyak ka bang sa langit ka pag sinabi siya, ay wala nakakatiyak ka, o dyan kita tayo. Masok ba? Share mo na. Huwag kang papaya sapagkat pananagutan natin ito. Pero kayo bang matako? Kasi kami naman ng Bible, Ezekiel 33:9, ngunit kapag binigyan mo ng babala ang masama, kayo may hindi pa rin ito nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Share mo lang. Ulitin ko, hindi mo, huwag mo problemahin. Kung sinyaran mo, talagang matigas ang puso. Ako sabi sinyaran mo, iniinis ka pa. Habang nagsishare ka ng word of God, sinasabi siya, alam mo, sige lang, share mo lang. At sabihin mo, wala na akong pananagutan sa'yo. Kasi ito po yung mahalaga mga kapatid eh. Ito po yung tungkulin natin sa ating kapwa. Tungkulin natin ito na sila po ay iiwas sa kapahamakan. Kasi totoong may impyerno. Totoong may langit, totoong may impyerno, totoong may Diyos, totoong may demonyo. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo mag-iingat ka. Target ka ng demonyo. Hindi yan ang demonyo. Tingin ka naman eh. Target yan natin. At ulitin ko lang, i-share natin ang salita ng Diyos. Purpose mo yan. Purpose. And the number 2 na purpose, ang sila ay ating mahalin. Okay? Meron tayong tungkulin sa isa't isa na magmahalan. Sabi ng Bible, huwag kayong magkakaroon ng sagutin kanino man. Sa ibang version po yan, huwag kayong magkakaroon ng utang kanino man. Maliban sa kayo'y magmahalan sa isa't isa. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa nakatutupad sa kautusan. Kapatid, meron tayong purpose na ang kapwa natin ay mahalin. At pag sinabi po, huwag kayong magkakaroon ng sagutin kanino man, liban sa salita, liban sa tayo'y magmahalan. Ibig sabihin, lifetime ako may utang sa iyo na mahalin kita. Hirap? Nahirap ka? Pinakinasan. Lifetime na may utang ako at may utang kayo sa akin na mahalin ako. Kapatid, ito'y sinasabi ko pag ako'y nagkakasal. Ito sinabi ko kila Camille. At gusto kong i-relate sa atin yan. Kung dumating sa punto na hirap tayong magmahalan, no? Kung dumating sa punto na hirap na tayong magmahalan bilang magkakapatid, alalahanin
mahalin mo, may utang ka sa akin at may utang ako sa iyo na mahalin mo. Ito ang totoo, mga kapatid. Mahirap. Hindi mo sa lahat ng panahon madali akong mahalin. Hindi sa lahat ng panahon nabe-bless kayo sa akin. Alam ko may mga natisod na rin sa inyo sa akin. Pero lang, natisod na rin ako sa inyo. Totoo to. Hindi sa lahat ng panahon madali akong mahalin. Ulitin ko, minsan nainis ka rin kayo sa akin. At hindi sa lahat ng panahon madali ka rin mahalin. Dahil sa araw, nainis na rin ako sa iyo. Gusto na nga kitang pakulan eh. Ito. Dumating sa punto mo na mahirap talaga mo magmahalan. Pero lagi natin tatandaan, ang purpose mo at purpose ko, magmahalan tayo. Hindi nyo kaya. Iyan yan eh. Kapatid, pag sinabi mo na huwag tayo magkakaroon ng sagutin kanina, liban sa tayo magmahalan, sa hirap mahalin at madaling mahalin, magmahalan tayo. Bakit? Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa nakatutupad sa kautusan. Kung hindi tayo magmamahalan, lagpak lahat ng utos ng Diyos. Kahit ma-perfect natin ang lahat ng utos ng Diyos, kung tayo hindi nagmamahalan, hindi tayo kanunugdan ng Diyos. Amen. Amen. Mahirap mo talaga. Mahirap magmahal. Lalo sa hindi ka mahal-mahal. Mahirap magmahal. Lalo tayo mo ay may nagawa sa akin ng isa't isa. Mahirap. Pero kapatid, ito po ang purpose. Kasi kung hindi natin ito magagawa, bigo tayo sa ating buhay. Sabi po ng Bible, mga kapatid, hindi po tayo nabubuhay para sa sarili mo lang. Kasi hindi po pwede sabihin, ay lumayo na lang ako. Lalayo na lang ako para hindi ko na lang siya makita. Lalayo na lang ako para ganito. Lalayo na lang ako. Hindi pwedeng hindi tayo. Kailangan ma-resolve ba natin ito, mga kapatid? Kasi sabi po dito, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. So hindi mo ako nabubuhay para sa sarili ko lang. Sa totohanan lang, kung tayo mabubuhay para sa sarili natin, masarap ang magiging buhay. Ako po, sa totohanan na talaga, hindi naman ako nakapag-bill kay Lord, pero nangarap ako minsan, sabi ko, gusto ko, at the age of 60, gusto ko po talaga mag-retire na rin sa pastor. Gusto ko po ba yung uuwi na lang ako sa amin, o kasama ko ang mga youth nung isang araw, hindi lang po dun sa Clarity, yan po silang activities. Ang sabi ng mga bata kasama ko, ang sarap dito, kaya pang buhay. Sa totohanan lang mo, nangarap din ako ng simpleng buhay na lang. Yung bang kami na lang mag-asawa. Yung bang gigising ka, may itlog ng manok na takanong dyan, kukuha ka ng okra dyan, at parang ang layo ko na sa dulo ng buhay. Pinangarap ko ito eh. Pero na-review ako ng Diyos eh. Sabi ng Panginoon, no, hindi ka nabubuhay para sa sarili mo lang. Hindi ka pwedeng umuwi ng bukid ninyo. Magsarili ka lang doon. Hindi. Binubuhay kita kasi may responsibilidad ka pa sa kapwa mo. So kung sabi ng Diyos sa akin, hindi naman ako pinakausap na rin. Sa puso ko, sabi ng Panginoon, sige, gusto mo mag-isa? Sige, yung ka na sa memorya, papatayin na kita, mag-isa ka talaga doon. Totoo eh. Tama po ba? Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. Kasi kung nabubuhay tayo para sa sarili natin, masarap, pwede na tayo, mag-iwalay na tayo. Sa totoo na, pwede naman tayo maglingkod ng kanya-kanya. Maglingkod tayo, sa bahay lang tayo. O ikaw lang mag-pastor doon sa mga anak mo, at least, ito lang tayo. Pero kapatid, hindi eh. Kailangan natin magsama-sama pag Sunday. Kailangan natin magpalakasan. Kailangan natin magmahalan. Kailangan natin magyakapan. Kailangan kita, kailangan mo ako. Hindi tayo pwedeng mabuhay nang hindi natin kailangan ng isa't isa. Kung nabubuhay tayo, mabuhay tayo para sa isa't isa. At kung mamatay tayo, para rin sa isa't isa. Ako pangarap ko, naman kung
lilinisin. Sabi ko nga, mas gusto ko na mamatay ako nag-preach, binaril ako eh. Kasi nabalitaan nyo namatay si Pastor, napulo na ng sanggit eh. Pero at least, kung gusto patay na, at least namatay ako para pa rin sa inyo. Amen? At masarap mamatay nung umiingin kayo habang minipipit sa Pastor. Kasi bakit? Yun tayo eh. Sa mga kapatid, lagi natin tatandaan, hindi ka nabubuhay para sa sarili mo. At hindi ka mamamatay para sa sarili mo.